Send the light, the blessed gospel light. Purihin ng Diyos sa umagang ito na tayo po ay muling magkasama-sama sa araw na ito ng Lunes, ika-30, tatlumpo ng buwan po ng Agosto. Second to the last day na po ng buwan ng Agosto at tayo po ay talagang lubusan ng iiwan ng buwan ng Agosto. Narito po ang ating pong pambungad na quotation. Minsan, nilalagay ka ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay. Hindi para pahirapan ka, kundi para maging matatag ka, magtiwala ka sa Kanya, kaya't kapit lang may awa ang Diyos. Opo, mga kapatid, hindi natin maunawaan kung bakit pinapahintulot ng Panginoon ang mga bagay na ating pong nararanasan. Subalit tandaan po natin, hindi po ipapahintulot ng Panginoon na ating maranasan ito na kung wala po siyang panukalang maganda para sa atin. Ikabubuti po natin yan. No? Ikabubuti po natin. Ang ating pong paksa sa umagang ito, mga kapatid, ay may pamagat na robes for the remnant. Yan, mga kasuotan para sa mga naladi. Tayo po ay magpapasimula na sa pamamagitan po ng pananalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Ginising mo po kami at patuloy naming taglay ang malusog na pangangatawan. Bagamat, Panginoon, hindi ko po batid ang mga kalagayan at pinagdadaanan ng aming po mga viewers sa mga sandaling ito. Subalit ako po'y umaasa at ako po ay nananalangin na naway patuloy mo pong iparanas, O Diyos, ang inyo pong paglingap, ang inyo pong pakikisama, ang inyo pong pagliligtas sa bawat isa. Kami po muli ay mag-aaral at magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Naway samahan po kami, gabayan kami ng iyong Santong Espiritu. Buksan ang aming mga puso't isipan, maunawaan namin ang inyo pong pabalita, ang inyong mga salita. Maraming salamat po, pagpalain ang lahat ng mga tahanan na kung saan ay napapakinggan ang inyo pong mga pabalitang ito. Maraming salamat po, Diyos, at ang inyong bendisyon ay gawad mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, good morning po muli mga kapatid at mga kaibigan ko. Tayo po ay magpapatuloy mga kasuotan para sa mga nalabi. Robes for the remnant. Ito pong ating pong pag-aaral na ito, mga kapatid, ay napakahalaga po nating maunawaan. At dito po sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 7, ang talata po ay 13. Ganito po ang sinasabi sa atin ng talatang ito. Ang sabi niya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito ay may suot na mapuputing damit. Pagkatapos ay mayroon pong tanong, sino ba sila at saan sila nanggaling? Ayan. Sino ito pong nararamtan o mayroon pong suot na mapuputing damit? Naalaala po ba ninyo mga kapatid yung parabola ng ating Panginoon na sa kasalan? Yung kasalan na ang lahat ng mga inanyayahan ay nakasuot po ng kasuotang pangkasal. Ano po? Ito pong parabolang ito, ang katuparan po niyan ay yung kapag dumating na ang ating Panginoong Hesukristo at kanyang susunduin ang lahat ng mga taong maliligtas. Ayan po. At dito sa aklat ng Revelation ay ipinakita na po, ipinakita na po kay John ang lahat ng mga maliligtas. Isa pong pangitain nito
na sila po ay nararamtan ng mapuputing damit. Kaya ang tanong ay sino sila at saan sila nanggaling? Sa pag-aaral sa talatang ito, mga kapatid, at particular sa chapter 7, binabanggit po dito yung dalawang grupo. No? Dalawang grupo. Una, yung pong 144,000. Iba-iba po ang paniniwala, mga kapatid. Ang sabi ng ibang mga mananampalataya, yung 144,000 lamang daw po ang maliligtas. Ayan. Yung iba naman, ito pong nasa verse 14 ng chapter 7, yung great multitude na hindi po mabilang ninuman. Ayan. Excuse me po. Hindi mabilang ng ninuman. Alam niyo po, mga kapatid, sa akin, kung ako po ang inyong tatanungin, hindi na po ba halaga kung saan tayo mapapabilang dito, mga kapatid? Kung mapabilang man tayo sa 144,000 o mapabilang tayo sa great multitude, ang mahalaga, mga kapatid, ay maligtas tayo. Kung hindi man tayo mapabilang doon sa 144,000, at least man lamang dito sa great multitude na hindi po mabilang ng ininuman, ay kasama po tayo dito, mga kapatid. At ako po ay naniniwala na ang lahat ng ito, o sino man sila, sila po ang tumanggap sa pabalita ng ating Panginoon, dito po sa payo ng ating Panginoon, sa aklat din po ng Apokalipsis Kapitulo 3. Pansinin po ninyo kung ano ang payo ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid. Ang payo ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng mga tao, ay naririto sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata po ay 18. Ang sabi po niya, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Ito pong gintong dinalisay sa apoy na ito ay hindi po ito ginto, kundi ito ay yung pananampalataya po natin. Na magkaroon tayo ng pananampalataya na ang sabi dito, katulad ng ginto na dinadalisay sa apoy. So mga minamahal kong mga kapatid, kung ang ating pong pananampalataya ngayon ay nakakaranas po tayo ng malaapoy na pagsubok, purihin po ang Diyos. Opo. Dahil ang ating pananampalataya ay nadadalisay, napoproseso sa pagdadalisay sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Kaya sa halip po na tayo po ay magreklamo, sa halip na tayo ay magtanong na bakit, ang tanong natin, ano yung panukala ng Panginoon sa atin? At dito, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng idea na ang mga pagsubok na yaan, anuman yan, mga kapatid, ay ito po ay parang proseso ng pagdadalisay sa ating pong pananampalataya. No? Pangalawa, at ng mapuputing damit. Ito pong mapuputing damit na ito, o maputing damit, ito po yung tinatawag na imparted at imputed righteousness. The moment, mga kapatid, the moment na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating personal na tagapagligtas, tayo po ay justify, tayo po ay aariing ganap. Yung kanyang katuwiran ay ibabalabal sa atin, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, ibagkakalob niya sa atin, at yung tinatawag na imparted righteousness, yung sa ating pong patuloy na pamumuhay bilang mananampalataya. Araw-araw tayo'y binabautismuhan ng banal na Espiritu upang tayo ay manatili sa ating pananampalataya hanggang sa datnan tayo. Una, kung hindi man tayo datnan na buhay ng ating Panginoon, at least kung tayo ay datnan ng Panginoon ng kamatayan, tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kasarap kaya, mga kapatid, na magpahinga
sa kamay ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating katatakutan. Huwag po tayong may stress, mga kapatid, na kung dumarating man yung tayo ay lalakad ngayon, tayo mabubuhay na sa libis ng kamatayan. Huwag tayong matatakot. Masarap magpahinga sa ating Panginoon. Ang mga tao ngayon kaya natatakot sa kamatayan dahil nanininayang pa po sila na mayroon pa silang gustong maranasan. Sayang yung mga kayamanan na naipundar nila, hindi nila ma-enjoy. Yun lamang po, mga kapatid. Ano pa ba ang nanaisin natin sa lupang ito? Kaya nga, tayo ay dinadalisay ng ating Panginoon, tayo ay dinadamitan kapag ating tinanggap ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Kaya ito pa yung sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Nang sabi niya dito sa Roma Kapitulo 13, ang talata po ay 14. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. O, paano natin isusuot ang ating Panginoong Hesukristo? Yung kanyang yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan sa pamamagitan po ng ng pagbabagong kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin, na kapag yung bunga ng banal na Espiritu, ito yung katuwiran, ito yung kabanalan, ito yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi ni Ellen White, mga kapatid, Christ's righteousness is the only righteousness accepted in heaven. Kaya po, iisa lamang ang itsura, mga kapatid, maputing damit. Ito po, maputing damit na ito ay walang iba kundi ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, bago magsara ang pintuan ng awa, mga kapatid, be sure na tinanggap na po natin ang ating Panginoon at nabubuhay na po tayo sa kanyang biyaya. Kaya ang sabi niya dito, mga kapatid, sa kabila po ng maraming mga pagkakamali at pagkakasala ng bayan ng Diyos, mga kapatid, si Satanas ay may wastong kaalaman sa mga kasalanang tinukso niyang gawin nila. Opo, mga kapatid, ito po, samantalang aking pinag-aaralan itong devotional natin ito. Alam niyo po, napakatuso talaga nitong si Satanas. Si Satanas, tingnan po ninyo, sabi niya dito, siyang may wastong kaalaman sa kasalanan tinukso niyang gawin natin. Tinutokso tayong gawin natin ang kasalanan, at kapag tayo ay nagkasala ngayon, pagdating ng araw, mga kapatid, ay ilalaglag din tayo niyan. Ilalaglag din tayo niyan. Aakusahin tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon pang punto dito, mamaya ay sana wag kong makalimutan para hindi ko malampasan itong magagandang mga aral dito, na mayroon pa pong gustong iparating o gustong ipabatid ni Satanas sa atin at sa ating Panginoon. Sabi niya, at inihahayag na ito sa pinakalabis na liwanag. Ibig sabihin, talagang pagdating niya sa pagharap niya sa ating Panginoon at aakusahan niya tayo, inakay niya tayo sa pagkakasala, at pagkatapos bubuertas siya na aakusahin niya tayo, mga kapatid. Ipinakalabis na liwanag, ipapahayag niya. Yan sabi dito, mga kapatid, itatapon ba ako ng Diyos at ang aking manghel mula sa kanyang piling, at gagantimpalaan ang mga nagkasala na may parehong mga kasalanan? Anong ibig sabihin ni Satanas dito, mga kapatid? Kaya pala tayo inaakay ni Satanas para magkasala. Kaya pala tayo tinuturuan upang tayo ay magmalaki, magkaroon tayo ng pagmamataas. Katulad niya, nagmamataas siya. Nagmalaki siya, yung kanyang pride. Ngayon, tinutokso niya tayo upang gayahin natin siya, na magmalaki din tayo. Magkaroon din tayo ng pride, mga kapatid. Dahil itong pagmamataas niyang ito yung ikinabagsak ni Lucifer, ni Satanas. Ngayon, ang sabi niya,
Panginoon, sabi niya dito, itatapon ba ako ng Diyos? Ako, sabi ni Satanas, itatapon ba ako ng Diyos at ang aking mga anghel mula sa kanyang piling at gagantimpalaan ang mga nagkasala na may parehong mga kasalanan ko? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, kung i-absuelto ng Panginoon itong katulad ko, katulad natin, na mayroon ding kasalanan katulad na ginawa ni Satanas, kapag inabsuelto tayo ng Panginoon, ay ang sabi ni Satanas, itatapon din ba ako ng Panginoon? Maganda ang kanyang logic, ano? Itatapon ba ako din ng Panginoon? Parurusahan din ba ako ng Panginoon kasama ng aking mga anghel? At gagantimpalaan niya, ililigtas niya itong mga taong ito na inahakay ko rin sa pagkakasala na katulad ng pagkakasala ko. Kita nyo, mga kapatid, kung kagaano kagaling itong buisit na itong si Satanas na ito. Hindi mo magagawa ito. Sabi niya sa Panginoon, hindi mo ito magagawa. O Panginoon, sa katarungan, ang iyong luklukan ay hindi tatayo sa katuwiran at paghuhukom. Inihiling ng hustisya na ipataw ang hatol laban sa kanila. Kung ako ay yung hahatulan, Panginoon, ay ipapataw mo rin sa kanila ang paghuhukom, ang hatol laban sa kanila, sapagkat sila'y mga makasalanan. Tama po ba, mga kapatid? Tama. Tama po yung sinasabi, tama po yung pag-aakusa, tama po yung estratehiya ni Satanas. Kaya kapag pinarusahan itong si Lucifer, si Satanas, at ang kanyang mga kampon, ay mga kapatid, at pagkatapos inibsuelto ng Panginoon yung mga taong makasalanan katulad ko at katulad natin, abay, in fairness, ang sabi niya, in fairness, ako ay iyong parurusahan. So, paano ang pagtatanggol ng Panginoon? Ngunit, ito po, mga kapatid, sa susunod na paragraph, ang sabi niya, ngunit, habang ang mga tagasunod ni Kristo ay nagkasala. Nagkasala po tayo, mga kapatid, inaamin po natin yan. Ako, inaamin ko, nagkakasala pa rin ako. Nagkakasala pa rin po tayo. Pero hindi po tayo mananatili sa ganoong kalagayan. Hindi nila ibinigay ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng kasamaan. Hindi po nila ibinigay ng lubusan ang kanilang sarili sa kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, bagamat tayo po ay makasalanan, mga kapatid, tayo po ay patuloy na tayo po ay patuloy na nagpapakumbaba na tinatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan at inahanap ang Panginoon sa pagpapakumbaba at pagsisisi. Yan naman ang laban ng Panginoon kay Satanas. Yes, inaakay mo sila sa pagkakasala, pero sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at sa pamamagitan ng pagsisisi, abay, gagantimpalaan ko ito sa pamamagitan ng aking pagliligtas sa kanila. No? At ang banal na tagataguyod ay humihiling para sa kanila. Siyang pinakanilapastangan ng kanilang kawalang utang na loob, na kaalaman ng kanilang kasalanan at pati na rin ang kanilang pagsisisi ay nagpapahayag, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Ibinigay ko ang aking buhay para sa mga kaluluwang ito. Sila'y inanyuan sa mga palad ng aking kamay. Alam niyo, mga kapatid, ito pong pagliligtas na ito ng ating Panginoon ay inalok din ng Panginoon kay Satanas, kay Lucifer. Basahin po ninyo yung the story of redemption. Bago po ilaglag, bago po ibagsak, bago po itaboy si Satanas at ang kanyang mga angeles sa langit,
pinagkalooban ng Panginoon si Satanas na siya po ay manumbalik loob sa Panginoon at magpasakop muli. Pero hindi po niya ginawa. Si Lucifer, si Satanas, ay naniniwala sa ating Panginoon. Nananampalataya po siya sa ating Panginoon. Pero ang diferensya, mga kapatid, ang kakaiba sa kanya, hindi po siya nagpapasakop. Yan. Yan ang problema sa kanya. Naniniwala siya. Sabi nga sa James, siya'y naniniwala, siya'y nananampalataya, at nanginginig pa nga sa harapan ng Panginoon. Kilala niya ang Diyos. Pero hindi po siya nagpapasakop. Ayaw niyang magpasakop. Ayaw niyang mag-surrender. Mga kapatid, kapag ayaw nating sumuko, kapag ayaw nating lumapit, kapag ayaw nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos, mga kapatid, tayo ay natutulad sa kaaway. Tayo ay natutulad sa naging ugali ni Satanas. Habang pinasasakitan ng bayan ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa harap niya, ay humihiling ng kadalisayan ng puso. Ang utos ay ibinigay. Ito po, hubarin ninyo ang mga maruming suot mula sa kanila at ang mga nagpapasiglang mga salita ay sinasalita. Tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuotan. Opo mga kapatid, kapag tayo po ay nag-surrender ng ating buhay, kinalala natin, tinanggap natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos. Mga kapatid ko, ang sabi dito ay aalisin sa atin yung ating mga kasamaan, patatawarin at dadamitan tayo ng magarang kasuotan. Ang walang bahid, ito po mga kapatid, pagkatapos na tanggalin yung kasamaan at dadamitan tayo ng magarang damit, ang walang bahid na balabal ni Kristo ay inilagay sa mga sinubok. Ay mga sinubok, sabi niya dito mga kapatid. Behold, ang sabi niya dito, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with chains of raiment. The spotless robe of Christ's righteousness is placed upon the tried. Yung mga sinubok po, yung nakaranas ng pagsubok sa kanila pong buhay, sa kanila pong mga pananampalataya, tempted, mga tinukso, yet faithful children of God. Opo mga kapatid, tayo naman po, lahat tayo ay tinutokso, lahat tayo ay sinubok. Pero, ang ating pong allegiance ay hindi po doon sa nanukso sa atin, kundi ang ating pong puso, ang ating pong katapatan ay nandiyan pa rin sa ating Panginoon. At ako'y naniniwala mga kapatid na nauunawaan ng Panginoon. At bibigyan tayo ng kakayahan upang mapanagumpayan po natin ang mga pagsubok na ito. Ano pa ang sabi sa atin dito? Ang kanilang mga pangalan ay napanatili sa aklat ng buhay. Kita nyo? Bagamat tayo itinutokso, bagamat tayo sinusubok, the moment, kailan masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? The moment, mga kapatid, na tinanggap natin ang ating Panginoon. Tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. So, ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi po predestination o hindi po predestin tayo ng Panginoon. Ang ating pong kaligtasan, ito po ay inaalok sa atin ng Panginoon. Ito po ay available sa bawat isa. Anumang klaseng tao, mga kapatid, hindi lamang po sa mga Israelita, hindi lamang po sa mga Hudyo, ang biyaya na nagliligtas ng Panginoon, simula pa kay Adan,
hanggang sa ating pong kapanahunan, itong kaligtasan ng ating Panginoon na ito ay still always available sa atin. Hanggat hindi pa po nasasara ang pintuan ng awa sa bawat isa sa atin. Ano yung pintuan ng awa? Kapag ang Panginoon ay umalis na doon sa kanyang gawaing mediatorial work, siya po ay namamagitan ngayon. Available pa. Makakatawag po tayo. Makakakatok tayo, mga kapatid. Ang kanya pong linya ng komunikasyon ay hindi po busy. Always available po yan. Always open sa bawat isa kung lumapit tayong may kapakumbabaan at nagsisising puso at nagpapasakop na diwa. Kaya kanilang pangalan ay nananatili sa aklat ng buhay ng kordero na nakatala kasama ng tapat sa lahat ng panahon. Kita nyo, mga kapatid. Kasama ang lahat ng mga tapat sa lahat ng panahon. Simula kay Adan, mga kapatid, na magkasala sila hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Biruin nyo, napakaraming mga tao. Kaya hindi po mabilang, mga kapatid. Ngayon, kakasya ba sila sa langit? Opo, mga kapatid. Bakit hindi sila kakasya sa langit? Dahil ang mundo natin ay gapuing lang sa Panginoon. Ang mundo, ang tahanan ng Panginoon. Sana mapibilang tayo na sana all, mga kapatid. Sana all. Nilabanan nila ang mga pandaraya ng manlilinlang. Hindi sila napalayo mula sa kanilang katapatan dahil sa pag-ungol ng dragon. Ngayon, sila'y ligtas na. Sabi ni John, narito, nakita niya, a great multitude na hindi mabilang ninuman, mga kapatid. Ngayon, sila ay ligtas na, ligtas mula sa mga pakana ng manunukso. Ang kanilang mga kasalanan ay inilipat sa pinanggagalingan ng kasalanan. Natatandaan po ninyo sa serbisyo sa tabernakulo, sa sanktuaryo ng mga Israelites, yung sa panahon ng Yom Kippur, yung Day of Atonement. Once in a year, yung high priest, siya ang maglilingkod. Pero the whole year, yung mga priest, iba yung high priest, yung pinakamataas na saserdote, sa panahon ng Yom Kippur, sa panahon ng araw ng pagtubos, siya ang maglilingkod. 2 tupa, mga kapatid, ang ihahandog. Yung isa ay papatayin. Kukunin yung dugo at pagkatapos papasok sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo, iwiwisik doon, ihingi ng kapatawaran ang lahat ng mga kasalanan na ipon sa loob ng 1 taon. At patatawarin ng Panginoon. At paglabas po ng high priest, ipapatong naman doon sa buhay na tupa o kambing, yung lahat ng mga kasalanan ipapatong sa kanyang ulo. Ito pong buhay na animal na ito o hayop na ito ay pakakawalan. Siya ang tagapagdala ng kasalanan ng lahat ng Israel. Ito po, mga kapatid, pagdating ng araw, ang lahat ng mga kasalanan ng mga taong nagkasala pero pinatawad ng Panginoon, ang sabi, ang kanilang mga kasalanan ay inilipat sa pinanggalingan ng kasalanan. Ipapataw ngayon kay Satanas, mga kapatid, ang kasalanan ng mundo. Kita nyo? Ipapataw po sa kanya, mga kapatid, at susunugin kasama ng lahat ng hindi po sumunod sa ating Panginoon. At ang nalalabi ay hindi lang pinatawad, mga kapatid, during this time. Doon sa nakita ni John, hindi lamang po pinatawad, hindi lamang po tinanggap, kundi sila po ay pinarangalan. Pararangalan sila ng ating Panginoon. Ang magandang mitra na nakalagay sa kanilang mga ulo,
Sila'y magiging mga hari at pari ng Diyos habang inihimok ni Satanas ang kanyang mga akusasyon at naghahangad na sirain ang samahang ito. Ang mga banal na anghel na di nakikita ay gumagawa at paruot parito na inilalagay sa kanila ang tatak ng buhay na Diyos. Ito ang mga nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang kordero na nakasulat ang pangalan ng Ama sa kanilang mga loob. Sila'y nagsisiawitan ng mga bagong awit sa harapan ng trono, ang awit na walang sino mang na ang nakatuto ang nagligtas sa 124,000 na tinubos mula sa sanlibutan. Kita nyo mga kapatid, yun po ang magiging karanasan ng mga tinubos. Hindi lamang po pinatawad, hindi lamang po tinanggap, kundi sila po ay pinarangalan. Alam nyo mga kapatid, sa labanan, pagkatapos ng labanan, kung sino po yung nagtagumpay, pinaparangalan po yan. No? Sa boxing, sa basketball, sa track and field, o anuman mga kapatid, o anuman ang laro, ay binibigyan po ng gantimpala. Nire-recognize, kinikilala ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang, at ibibigay ang karangalan sa kanya. Kaya, mga kapatid, yung mga halimbawa, yung mga boksingero, sila man po ay pinutukan ng kilay o bugbog sarado ang kanilang mukha. Pero kung siya po ang nagtagumpay, alam niyo mga kapatid, hindi po makikita ninyo na hindi nadarama, mga kapatid, ng boksingero yung sakit na kanyang tinanggap, yung hapdi na putok ng kanyang balat sa kanyang mukha o bugbog sa kanyang katawan. Hindi po niya mararamdaman yan. Ang nararamdaman niya ay yung karangalan na ipapataw po sa kanya. Hindi po natin mararamdaman, hindi po natin ito ang mga kahirapan sa ating pong nararanasan sa kasalukuyan once na tayo po ay makaabot at makarating sa langit. Lahat maiibsan po yan, mga kapatid. Di po ba? Pararangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi, hindi po katiting, hindi po katiting yung ating pong nararanasang problema at pagsubok na ito. Huwag po kayong ma-discourage, huwag po kayong padala sa mga napaka-liliit na bagay. Sabihin natin talagang dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa mahirap na kalagayan. Pero, tandaan po natin, ang gantimpala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ako, ito po yung aking illustration dito eh. Kung sakaling tayo man po, aabot tayo ng 100 years sa pagtatapat natin sa ating Panginoon, pagsunod natin sa kanyang kalooban, ang igagantimpala ng Panginoon sa atin naman ay buhay na walang hanggan. Biruin niyo po yun mga kapatid. Alin ang pipiliin ninyo? Yung maiksing panahon na tayo ay magpakasasa, gusto natin, gawin natin yung gusto natin, ipagpapalit natin yung buhay na walang hanggan. Pero habang tayo ay naririto sa maiksing panahon, magtapat tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa ating kalooban ng ating Panginoon, sundin natin ang kanyang kautos. Mga kapatid ko, ang ipapalit ng Panginoon, ang gantimpala na pagkakaloob niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay. Makakapiling natin ang Panginoon. Makakarating tayo sa langit. Wow, mga kapatid. So, don't miss this opportunity, mga kapatid. Kapag na-miss natin ang opportunity ito, everything was lost. Lahat ay mawawala sa atin. Mapapasa atin ito, mga kapatid, sapagkat posible, ginawang posible sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa umagang ito, mga kapatid, ang lahat ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid na hindi pa po tinatanggap ang ating Panginoon sa kanilang buhay, sa inyong buhay. This is now the right time, mga kapatid, na
italaga natin, isuko natin ang buhay natin sa Panginoon right now, sapagkat si Satanas ay gumagawa ng paraan upang, alam niyo po, yung mga dilubyo, yung mga calamities, yung mga trahedyang nangyayari, para sila ay mamatay na hindi nila alam ang kaligtasan, na hindi nila alam, naranasan ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon, para siya ay maraming makasama. Pero tayo, once na ating pong narinig, nalaman, nakilala ang Panginoong Jesucristo bilang siyang ating pong pag-asa, grab the opportunity, mga kapatid. Grab the opportunity. Hawakan na po nating matibay ito. Sapagkat malinaw po, mga kapatid, kung ano po ang magiging dulo ng ating buhay kapag tinanggap natin o tinanggihan natin ang alok na ito. Ang sabi po sa Isaiah chapter 61 verse 10, He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Opo, mga kapatid, tayo po ay dadamitan ng damit ng kaligtasan at kanyang kokoberan tayo ng kanyang balabal, ng kanyang katuwiran. Righteousness is a robe that honors and elevates you to a position of being God's child. Opo, mga kapatid, ang katuwiran na ito, no? Tayo po ay pararangalan, tayo ay iaangat sa position of being God's child or God's children. Sabi po ni Charles Spurgeon, no man can put on the robes of Christ's righteousness till he has taken off his own. Opo, kailangan pong malubas muna. Kailangan matanggal muna yung ating pong mga balabal ng kasamaan sa buhay natin upang ibalabal ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang walang dungis, walang bahid na balabal sa ating buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, sa umagang ito, are you willing? Are we willing to be changed? Are we willing to be transformed by the grace of Christ? Purihin ng Diyos, mga kapatid, sana sa umagang ito, handa tayong isuko natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pong prayer request. Tayo po, nais ko pong idalangin ang bawat isa, mga kapatid. Sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon. Lahat tayo na nagsitanggap na sa ating Panginoon, papanatilihin po natin ang ating allegiance, yung ating katapatan sa ating pong Panginoon. Masiglang maglingkod sa Kanya, magtapat at sumunod sa Kanyang banal na kalooban. At sa mga kapatid po namin, mga kaibigan, na hindi pa po, ito na po ang appropriate time para tanggapin natin, kilalanin natin, tanggapin natin na sa kabuhayan natin ang biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang bananang kapagpala po sa lahat. Lord, salamat po ng marami sa napakagandang mensahe po ninyo sa bawat isa. Ipinakita mo po sa amin kung gaano po kaganda, kung gaano po karangal ang makarating kami sa langit na bayan. Ito po'y ginawa mong posible, bagamat imposible na aming mailigtas ang aming pong mga sarili. Sa aming pong mga sarili, opo Panginoon, hindi po namin maililigtas ang aming pong mga sarili. Subalit salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang naging kaligtasan po namin. Ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naging mitsa ng aming po maaring maligtas kami balang araw. Panginoon, kami po na kumilala at nagsitanggap sa aming Panginoon. Tulungan mo po kami po, O Diyos, sa pamamagitan ng patuloy na pananahanan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, upang kami po ay patuloy na i-transform at lubusang makita na ang karakter, ang likas at balabal katuwiran ng aming Panginoon sa aming mga buhay. At sa aming po mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay nasa balag ng alanganin ng kanila pong pagdidesisyon na tanggapin ang aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kaawaan mo po sila. Palakasin mo po sila. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob
tibay ng pananampalataya at pananalig sa inyo. Panginoon, sa buhay namin sa lupang ito, wala na po kaming maaring pang-asahan pa. Wala na pong buhay pang masagana aming inihintay, kundi ang masaganang buhay, ang walang hanggang buhay na inyong ipinangako sa amin sa pagdating ng aming Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na kami po ay makasama doon sa inyong puputungan ng korona ng buhay na walang hanggan. Kaya po aking idinadalangin na lahat po ng aming po mga taga-subaybay sa umagang ito, 10 na po ng kanila pong mga sambahayan. Naway pahintulot mo po, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na ang aming mga buhay ay nasa iyong mapagpalang kamay. Gabayan mo po patuloy kami sa kabila ng maraming pinagdaraanan namin, mga pagsubok, mga problema at mga suliranin, mga sakit, mga karamdaman, kamatayan o anuman mga Panginoon na ginagawa ng kaaway. Lalo nawang madalisay ang aming pananampalataya, katulad ng ginto na dinadalisay sa apoy at masumpungan ng aming po mga buhay, ang balabal ng aming Panginoon, ang kanyang katuwiran, ang siyang i-develop ng banal na Espiritu sa amin. Dinadalangin din po namin ang aming pong distrito, ang Arayat District, ang aming pong mga iglesia, maging ang mga iba't ibang iglesia, iba't ibang distrito, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran, patuloy mo pong pagpalain sa kanila pong paghahanap buhay. O Diyos, huwag pong papagkukulangin at ikaw ang makakasapat sa kanila pong pangangailangang material. Ang aking pong mga kapatid at mga pamangkin na malayo at malapit sa akin, patuloy nawa pong pagpalain niyo, O Diyos. Ganon din ang aming pong mga kamanggagawang, mga pastor sa Central Luzon Conference, sa aming pong union, sa aming pong division, at sa buong mundo, Panginoon. Naway pagpalain niyo po ang bawat isa, aming pong mga laiko, aming pong mga kabataan, aming pong mga kababaihan, patuloy mo pong pagpalain sa mga gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, kasangkapanin mo ang bawat isa upang marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa aming Panginoon. Akin pong idinadalangin ang aming pong mga anak, aming pong mga kabataan na nagtatrabaho at mga nag-aaral sa online. Tulungan mo po, Panginoon, protektahan niyo po sila na hindi po sila maapektuhan sa mga radiation na ginagamit po nilang mga kasangkapan, mga gadget. Naway ingatan ang kanila po mga kalusugan at pagpalain ang kanila po mga pagtatrabaho at ganun din ang kanila po mga pag-aaral. Patuloy nawa pong sakupin kami, Panginoon, pangunahan kami at higit sa lahat, kung dumating na ang mapalad na araw na pagpapakita ng aming Panginoon, Ama, ang aming pong dalangin, isa man sa amin ay walang mawaglit, kundi kaming lahat ay sama-sama nasasalubong at magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, amin pong itinatalaga ang aming pong mga buhay sa iyo pong mapagpalang kamay. Purihin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin, inihiling at pinasasalamatan tanggapin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Kasalanan, walang kahirapan, kung ay mapapili, tayo ay mapatuloy sa langit na wala ng kasiyahan. Okay, maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli po, ay magkita-kita po tayo bukas ng umaga, ganap na alas 5 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-share sa ating mga devotional. Sa umagang ito, ingatan nawa po tayo ng Panginoon sa buong maghapon at sa mga kapatid natin na nasa ibang panig ng mundo. Ingatan nawa po kayo sa inyong pamamahinga. Ito po ang inyong lingkod, ang ating mahal na sekretary dito, Pastor Enrico Meneses, si Sir Geraldine Miranda Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time and all the time, God is good.